Hinamak na manugang. Kabanata 261. Si Helena ay gumulong-gulong sa lupa at umiyak, hindi lang niya ako sinaktan, binastos pa niya ako. Sa sobrang galit ni manager ay muntik na siyang atakihin sa puso, nanginginig ang buong katawan niya at tinuro si Helena, ikaw, matandang babae ka, binastos kita. Cut the crap, malamig na sinaway ng alagad ng batas at inutusang kunin si manager. Nang ihatid na si manager sa sasakyan, umiiyak pa rin ito ng malakas, umiiyak na siya ay napagbintangan. Kasama, mali akong napagbintangan, walang mata ang langit. Mabilis na tumakas ang sasakyang nagpapatupad ng batas, ang Yuanming Hall ay natatakpan ng mga selyo at nagkagulo. Gumulong si Helena at bumangon sa lupa, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at mabangis na sinabi, "Pwey, naglakas loob kang makipag-away sa akin, bakit hindi mo iniisip kung ano ka?" Ang ilang malalaking kuha sa tabi niya ay nagkatinginan ng may pagkadismaya, hindi nila maiwasang makiramay kay Master Dixon sa kanilang mga puso. Sa ganoong biyenan, hindi nila alam na kadalasang nasa bahay si Master Dixon, anong uri ng buhay ang kanyang nabuhay. Naghiyawan ang mga tao para batiin siya. Gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili pagkatapos ng labanan sa Ancient Vegetarian House, at agad siyang naging online celebrity shop sa Antigong Kalye. Ang lahat ng mga big shot ay nagbibigay ng mga regalo upang batiin siya. Si Albert Lewis ay nalilito pa rin, at hinayla siya ni Helena sa pintuan upang tanggapin ang mga regalo. Ang mga regalo ay natanggap ng walang awa, at si Helena ay tuwang-tuwa kaya napangiti siya. Matagal na niyang nakalimutan ang tungkol sa pambubugbog. Sa tindahan, nag-alinlangan sandali si Jane Lewis at sinabi kay Alex Dixon, "Nahanap mo ba ang lahat ng taong ito?" Napakalaki ng labis na hindi sila parang ordinaryong magkaibigan. Hindi inaasahan ni Alex Dixon na gagawin ni Wang Lixio ng ganoong kalaking pagmamalabis, maging ang helicopter ay dumating para maghagis ng pera, ngunit dahil ganito na ito, wala siyang magawa. Walang magawa niyang sinabi, ilang kaibigan ko sa negosyo ang kilala ko noon, nagtrabaho sila at sinabing gusto nila akong bigyan ng sorpresa. Sumimangot si Jane Lewis, alam niyang tumulong noon si Alex Dixon sa pagpapakilala ng negosyo dahil alam niya ang ilang malalaking kuha, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon pala kabigay ang mga ito. Ang eroplano lang at ang perang ginastos ay hindi bababa sa 2 milyon. Mahina niyang sinabi, kahit ano pa, salamat sa araw na ito, kung hindi, hindi ko alam kung paano haharapin ang ganitong bagay. Narinig ni Alex Dixon na magalang ang tono nito at agad na sumimangot at sinabing, "Ikaw ang asawa ko, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin." Of course, tinaas ni Jane Lewis ang kanyang kilay at malamig na sinabi, "Isa pa, sinaktan mo ang nanay ko at na-hospital siya, palagi ko itong naaalala." Hindi alam ni Alex Dixon kung tatawa o iiyak. Hindi niya alam kung ano ang sinisiraan ni Helena sa kanyang likuran. Talagang pinaisip niya ang kanyang asawa na sinaktan niya ang kanyang biyenan. Walang magawa niyang sabi, "Asawa, ngayon mo lang nakita." Pinalo ni nanay ang mataba na yun hanggang sa hinanap niya ang kanyang mga ngipin sa buong sahig, sa lakas ng palaban ni nanay. "Kaya ko ba siyang batukan, at saka, siya, ang biological mother mo, sinaktan at pinagalitan, ako. Sa loob ng maraming taon, nahawakan ko na ba ang isang daliri niya?" Matapos itong banggitin ni Alex Dixon, natigilan at napaungol si Jane Lewis. "Siya nga pala, sinabi sa akin ni nanay na nasugatan siya sa iyo at nahihirapan siyang maglakad. Natatakot ako na kailangan niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang kama sa ospital." Hindi na nakayanan ni Alex Dixon, tingnan mo kung gaano kabangis si nanay nang may nabangga siya kanina. Para siyang nahihirapang maglakad. Hindi siya nakaimik, ang biyenan na ito ay talagang nagsulsul sa kanyang asawa na sabihin na siya ay binugbog sa panloob na pinsala sa kanya. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Nag-react din si Jane Lewis at namula agad ang magandang mukha niya. Naikayam niya ang kanyang mga kamao at sa sobrang galit ay hindi siya makapagsalita. Noong araw na iyon ay ipinadala si Helena sa ospital at umiyak at sumigaw sa kanyang harapan. Sinabing sinuntok at sinipa siya ni Alex Dixon. Bagamat hindi naniniwala si Jane Lewis, nang makita niya si Helena sa bingit ng kamatayan at hindi man lang makalakad,
agad siyang nabalot ng galit at hindi napansin na nagpapanggap si Helena. Bilang karagdagan, si Helena ay naglaro ng dead on the spot at nagpanggap na patay, pati ang mga alagad ng batas ay naloko. Lalong napahiya, at nagalit si Jane Lewis. Nagsinungaling talaga ang sarili niyang ina at nagpanggap na may sakit para lang suruan si Alex Dixon at hiwalayan siya. Naalala ni Jane Lewis ang maliit na balikat na ibinigay niya kay Alex Dixon nitong 2 araw, at ang kanyang mukha ay agad na namula sa kanyang leeg, at maging ang kanyang mga tainga ay namula. Palihim niyang inangat ang ulo at mabilis na sinulyapan si Alex Dixon, ibinaba niya ang kanyang ulo at awkward na sinabi, "Sige, isipin mo na nakasala ako sa iyo, ay humihingi ako ng tawad sa iyo." Nakahinga ng maluwag si Alex Dixon na para bang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Naayos na rin sa wakas ang Cold War nilang dalawa. Umiling siya at sinabing, "Bakit naman ako magagalit sa iyo, asawa kita?" Narinig ito ni Jane Lewis at nakaramdam siya ng sarap sa kanyang puso, na-touch siya pero na-guilty din siya. Alam niya kung anong klaseng karakter si Helena ngunit wala siyang magawa, iyon ang kanyang biological na ina, ano kayang gagawin niya? Pinag-cross niya ang kanyang mga kamay at hindi mapakali, mahinang sabi niya, "Nanay ko, ganun na lang, huwag mo na siyang pakialaman, kapag sinabi ng nanay ko na sinaktan mo siya ulit in the future, hindi na ako maniniwala, kasalanan ko naman ngayon, anong klaseng kabayaran ang gusto mo? Gusto mo bang gantihan kita?" Hindi inaasahan ni Alex Dixon na gagawa ng ganoong pagtupad kay Jane Lewis, isang ideya ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Jane Lewis at nakita niyang namumula ang kanyang maliit na mukha siyang nahihiya at biglang uminit ang buong katawan niya. Niyakap siya nito at ngumiti, "Since you took the initiative to compensate, then I will accept it." Pagkasabi noon ay niyakap niya ang manipis na baywang ni Jane Lewis at matapang na lumapit sa mukha nito. Oh, nang inig ang maselang katawan ni Jane Lewis at agad na lumaki ang kanyang mga mag-aaral. Siya talaga, nagpanik ang puso niya at gusto niyang magpumiglas, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Alex Dixon sa kanyang baywang at hindi makagalaw man lang. Higit pa rito, ang kanyang katawan ay bumagsak din sa mga bisig ni Alex Dixon. Pulang-pula ang mukha ni Jane Lewis at mabilis ang tibok ng puso niya. Gusto niyang magsalita pero nakatakip ang bibig niya at kakaiba ang buong katawan niya. Tuwang-tuwa rin si Alex Dixon, at tuwang-tuwa siya. Kahit 4 na taon silang kasal, sa totoo lang, mas magaling lang sila sa mga estranghero, not to mention the intimate actions between husband and wife, kahit ilang beses silang magkahawak kamay ay mabibilang sa isang kamay. Ngayon ang unang pagkakataon na naging matapang siya, natikman na niya ang halimuyak ng kanyang asawa, at ang kanyang asawa ay masunurin kaya pinahintulutan niya itong gawin ang anumang gusto nito, na puno ng pananabik ang buong katawan ni Alex Dixon. Sa labas ng pinto, may mga hiyawan ng boses, magkayakap silang dalawa ng mahigpit sa shop na pinaghihiwalay ng pader. Natakot si Jane Lewis, may biglang pumasok at tinulak si Alex Dixon habang hinihingal, pulang-pula ang mukha niya na halos magdugo. Hindi nasiyahan si Alex Dixon. Napalunok siya at tumawa, "Wife, you are so sweet." Alex Dixon, nakikita ko na nagiging matapang ka na, hindi ka man lang humingi ng permiso sa akin, kinagat ni Jane Lewis ang kanyang mga ngipin at galit na sinasabi. Halos hindi na siya makahinga kanina. Tumawa si Alex Dixon at sinabing, "Ikaw ang asawa ko, kailangan mo bang pumayag na gawin ang ganitong bagay? Anyway, without my permission, you can't do this to me in the future." Kunwaring galit si Jane Lewis at tumalikod para umalis na pulang-pula ang mukha. Walang tigil ang pagtibok ng puso niya. Nakahawak siya sa mga bisig ni Alex Dixon ngayon lang, yung kakaibang feeling na nakuryente. Hanggang ngayon, mahina pa rin ang mga paa niya. Humalakhak si Alex Dixon at sinamantala ang pagkakataon na habulin siya. "Asawa, ayoko nang matulog sa sahig. Pwede ba akong matulog sa kama ngayong gabi?" Kabanata 262 siya ay nasa mabuting kalooban, at ngayon ang kanyang relasyon sa kanyang asawa ay isang hakbang na mas malapit. Sa bilis na ito, sa lalong madaling panahon, tiyak na magagawa niyang makipag-ugnayan sa kanyang asawa ng negatibo. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Jane Lewis sa pagtanggap nito.
Dahil natatakot siyang mabaliw si Alex Dixon sa kalagitnaan ng gabi at may gawin sa kanya. Jinling's Sheraton Hotel, sa pinakamarangyang suite sa itaas na palapag, ang matabang amo ay nakaluhod sa sahig, nanginginig. Nasa harap niya ang isang babaeng nakaitim na nakaupo sa isang sofa. Kahit nasa katanghaliang gulang na ang babaeng ito, maganda at makinis ang balat, nakasuot siya ng itim na damit na may mababang kwelyo, na binabalangkas ang kanyang mainit na figura. Gayunpaman, ang babaeng ito ay walang ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay puno ng dignidad, nagbigay siya ng malamig na aura na mababa ang tingin sa mundo. Ibinaba niya ang red wine cup sa kanyang kamay at dahan-daang tumayo, ibinuko niya ang kanyang mga labi at nagsalita sa malamig na boses. Nag-invest ako ng 200 million sa Yuanming Hall para i-pressure kayo ni Albert Lewis. Pero nasira mo ang bagay na sa huli, kailangan ko pa ring buksan ang mga koneksyon ko at piyansahan ka palabas ng police station. Ano ang silbi ng isang basurang tulad mo na nananatili sa mundong ito? Please spare my life, boss. Takot na takot ang matabang amo kaya namutla ang mukha. Patuloy siyang humihingi ng awa, lahat ng mga ito ay dahil sa kanyang manugang na si Alex Dixon, hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya. Ngunit talagang hinayla niya ang lahat ng mga tao sa aming mga plataporma at nakuha pa niya ang isang tao, para mag-seal ng tindahan. Bahagyang kumunat ang noo ng magandang babae na para bang nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang mapupulang labi ay nagkurba at nagpakita ng isang sarkastikong pagngisi. I really didn't expect this, it's been a few years since we last met, ang bilis niyang lumaki. Ang babaeng ito na nakatayo sa harap ng matabang amo ay agad na nagparamdam sa kanya ng isang alon ng pressure, wala man lang siyang lakas ng loob na itaas ang ulo, at nanginginig ang buong katawan. Ang apelyido ng matabang amo ay si Zing, at ang kanyang pangalan ay si Zingming. Ang kanyang pamilya ay orihinal na nagpatakbo ng isang antigong tindahan, ngunit ito ay nabakarote sa kaunlaran, at nagtatrabaho siya sa buong lungsod upang kumita ng pera. Natagpuan siya ng misteryosong babaeng ito at binente siya ng 200 milyong yuan ng sabay-sabay. Namuhunan siya sa isang antigong tindahan sa Yuanming Hall. Ang kanyang layunin ay upang labanan ang antigong tindahan ni Albert Lewis at ilagay ang presyo dito. Si Zingming ay labis na nasasabik at agad na sumang-ayon. Palihim din niyang inimbestigahan ang babaeng ito, ngunit wala siyang makitang bakas nito. Sa halip, binitiwan siya at binugbog ng isang grupo ng mga tao. Binalaan nila siya na kung mangangahas siyang muling magsinungaling, itatapon nila siya sa dagat upang ipakain sa mga isda. Ang grupong ito ng mga tao ay isang sikat na underground na organisasyon sa Jing City. Agad na naunawaan ni Zingming ang babaeng ito ay dapat na may kakaibang background. Kung gusto niya itong kurutin hanggang mamatay, ito ay walang pagkakaiba sa pagkurut ng pulges hanggang mamatay. Ngunit sinong mag-aakala na kapag binuksan na ng Yuanming Hall ang mga pinto nito, ito ay tatatakan at aarestuhin pa siya. Ngunit noong gabing yun, walang nakakaalam kung anong paraan ang ginamit ng babaeng ito para mangisda sa kanya. Ang babae ay uminom ng isang subaw ng martini at tumayo sa harap niya mula sa itaas. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang alak mula sa tasa sa ulo ni Zingming. Hindi nang ahas na kumilos si Zingming, siya ay basang-basa na parang manok at masuner ang lumuhod sa lupa. Ngumisi ang babae at itinapon ang tasa. Sinabi niya, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon, kung hindi ito gagana, sa susunod ay hindi ang alak na tumutulo sa iyong ulo, kundi ang langis. Si Zingming ay natakot sa kanyang talino, mabilis niyang ibinagsak ang kanyang ulo sa lupa at sinabing, Boss, huwag kang mag-alala, ang tiyuhin ko ang kapitan ng Antique Street, may mga koneksyon ako, siguradong masisira ko ang Ancient Chasm. Kinawayan ng babae ang kanyang kamay at hiniling na umalis. Si Zingming ay hindi nang ahas na bumangon, lumuhod siya sa lupa at gumapang palabas ng pinto. Dalawang hanay ng matipunong lalaki na nakaitim na suit ang nakatayo sa labas ng pinto, binuhat nila siya at inihagis sa elevator. Matagumpay na nabuksan ang ancient Russian house ni Albert Lewis, ito ay naging tanyag sa Jinling City, at ang negosyo ay umuusbong sa sandaling ito ay magbukas. Nakita ni Helena na marami siyang pera nitong ilang araw at sa hindi inaasahang pagkakataon ay napunta rin siya sa tindahan sa unang pagkakataon. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang mangolekta ng pera.
Madaling araw, nang si Alex Dixon ay pupunta na sa Chingyang Company, nakatanggap siya ng tawag sa telepono. Ang numero sa telepono ay isang string ng 0, ito ay may isang naka-encrypt na numero, ang kabilang partido ay hindi isang ordinaryong tao. Nang makita ni Alex Dixon ang numero ay agad na naging seryoso ang kanyang nakaka-relax na ekspresyon. Saglit siyang nag-alinlangan at sinagot ang telepono. Saktong pagpindot niya sa answer button, isang malamig na boses ng babae ang nagmula sa telepono. Alex Dixon, magpa-appointment ka. Halika at puntahan mo ako. Napakalamig ng boses na ito at masarap sa pandinig, nagdala ito ng isang pakiramdam ng kamahalan at kanilang pagmamataas. Nang marinig niya ang boses na ito, naging komplikado ang mood ni Alex Dixon, tumigil siya sandali bago magsalita ng malamig. May gagawin ako, kung may importante kang sasabihin, sabihin mo lang sa telepono. Mukhang inaasahan na ng babae ang pagtanggi niya, pilit niyang sinabi, kung hindi ka sasama, pupunta ako sa Chingyang Company o sa Ancient Chasm, naniniwala ako na dalawang lugar na ito ay tiyak na makakahanap ng taong gustong iyong sekreto. Sumikip ang puso ni Alex Dixon, bago siya makatapos, sinabi niya sa malalim na boses, oras, lokasyon. Sheraton Hotel, King Suite 2888. Nang matapos magsalita ang babae ay ibinaba na niya ang telepono. Agad na bumagsak ang mood ni Alex Dixon, at ang kanyang ekspresyon ay naging walang kapantay na malamig. Kung ano ang dapat dumating ay dumating pa rin. Yung babaeng tumatawag, kahit na siya ay nasa malayo sa lungsod ng Jing, ang kanyang maliit na tirahan na si Dixon Shenglan, ay biological na kapatid din ng kanyang ama. Gayunpaman, ang kanyang pagkatao ay ganap na naiiba sa kanyang mapagbigay na ama. Si Dixon Shenglan ay isang tipikal na malakas na babae sa mundo ng negosyo, ang kanyang estilo ay mabangis at walang awa. Sumang-ayon din ang maliit na tiya sa pagsasaayos ng kasal nila ni Su Chingcheng, bukod dito, sinubukan din niya ang lahat para mapadali ito sa harap ng matandang master ni Dixon. Gayunpaman, tumanggi siya sa kasal at umaalis sa angkan, na naging sanhi ng galit ni Little Tia, hinabol niya siya hanggang sa Jinling, gustong sirain ang Lewis family, at gusto pa niyang mawala si Jane Lewis sa mundo. Nang maglaon, kahit na ang bagay na ito ay pinigilan ng matandang master, ang salungatan sa pagitan nila ni Little Tia ay napakahigpit, at hindi sila kailanman nagkausap. Hindi niya inaasahan na pupunta talaga si Little Tita kay Jinling, at hindi niya alam kung bakit siya hinahanap nito. Ngunit alam ni Alex Dixon na tinupad ng munting titahihin ang kanyang salita, kung hindi siya pupunta para makita siya, tiyak na mahahanap niya si Jane Lewis at ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay napabuntong hininga, si Alex Dixon ay maaari lamang magdala ng isang komplikadong pakiramdam at tumungo sa Sheraton Hotel. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Alex Dixon sa Sheraton Hotel. Pagdating niya sa labas ng kwarto, nakita niya ang mga bodyguard na nakaitim na nakatayo sa magkabilang gilid, nakasuot ng sunglasses. Nang makita siya, yumuko agad ang 12-dosenang bodyguards at sabay-sabay na tumawag. Hello, young Master Dixon, sumimangot si Alex Dixon, humakbang palapit, at binuksan ang pinto. Sa maluwag at napakagandang suite ay nakatayo ang isang babae na nakasuot ng itim na OL suit at mahabang pantalon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa isang bun, at siya ay may kahangahangang paraan. Nang makita siyang pumasok, lumuwag ang mabangis na ekspresyon ng babae, at sinabi niya, umupo ka. Napatingin si Alex Dixon sa kwarto, at mahinang sinabi, hindi ako uupo, tita, kung meron kang kailangan, sabihin mo lang. Sige, hindi magalang si Dixon Shenglan at dumiretso sa punto. The reason I came to Jinling this time is to bring you back to Dixon family. At the same time, kailangan mong hiwalayan si Jane Lewis. Itong nag-uutos na tono ay nakaramdam ng pagkasuklam kay Alex Dixon, malamig niyang sabi, Tita, pakibalik po, wala po akong intensyon dito. Dahil sa tanong niya, hindi mukhang nagulat si Dixon Shenglan, tumalikod siya at umupo sa sofa. Tinitigan siya nito at sinabing, kahit ipamigay mo ang ari-arian ng pamilya Dixon, wala ka, hindi ka man lang may kukumpara sa isang pulubi, bakit hindi ka bumalik? Anong ibig mong sabihin?
Malamig ang mga mata ni Alex Dixon, si Dixon Shenglan naman ay parang may gana. Itinaas niya ang kanyang baso at matikas na humigop habang sinasabing, "Hindi mo ba alam na ang iyong tiyuhin ay naghahanda na bumalik mula sa ibang bansa?" Ayon sa aking mga tauhan, tinitingnan niya ang ari-arian ng pamilya Dixon ng may pag-iimbot. Kung wala ka sa Jing City, hindi mo ba siya bibigyan ng pagkakataon? Kabanata 263. Ano? Hindi ba siya ipinatapon sa ibang bansa? Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Nang banggitin niya ang tiyuhin, ang kanyang kalooban ay agad na naging komplikado. Noon, ang kanyang tiyuhin, na may iisang ama at magkaibang ina, ay nagkaroon ng matinding kompetisyon sa kanyang ama para sa posisyon ng kahalili ng pamilya Dixon. Nang maglaon, namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan, at ang sospek ay ngunit ang kanyang tiyuhin. Mariin itong itinanggi ng kanyang tiyuhin, at kasabay ng katotohanang wala siyang mahanap na anumang ebidensya, ang matandang master, sa sobrang galit, ay pinalayas siya sa ibang bansa at siya ang namamahala sa isang maliit na kumpanya. Ang bagay na ito ay isang panloob na salungatan sa pamilya Dixon, at hindi pa ito naipalaganap sa labas ng mundo. Akala ng lahat, habang tumatagal, unti-unti na itong makakalimutan ni Alex Dixon. Gayunpaman, hindi niya ito nakalimutan. Sa paglipas ng panahon, palalim ng palalim ang pag-iisip na alamin ang katotohanan. Gayunpaman, ang pamilya Dixon ay humahadlang sa kanya na malaman ang katotohanan dahil sa konsepto ng pamilya. Kaya, nang makipag-alyansa siya sa kasal kay Su Ching-cheng, tumakas lang siya sa bahay. Sa isang banda, tumanggi siya sa alyansa ng kasal. Sa kabilang banda, nais niyang imbestigahan ang katotohanan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang sa labas. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng maraming taon, babalik talaga ng bansa ang kanyang tiyuhin. Muli nitong napukaw ang hinala sa puso ni Alex Dixon. Nanumpa siya na hahanapin niya ang sagot sa dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Malamig na sabi ni Alex Dixon, bumalik na si Tito sa bansa, at pumayag ang matandang master. Napakakumplikado ng bagay na ito. Isang bakas ng hindi matukoy na lamig ang sumilay sa mga mata ni Dixon Shenglan. Sa katunayan, ang katawan ng matandang master ay napakahirap. Siya ay na-hospital sa nakalipas na kalahating taon at walang oras upang pamahalaan ang mga gawain ng pamilya. Hindi niya sinabi kay Alex Dixon ang tungkol dito. Tumayo si Dixon Shenglan at nagpakumbaba na sinabi, "Bago mamatay ang iyong ama, hiniling niya sa akin na alagaan ka. Kaya kailangan kong tuparin ang aking pangako. Kung tungkol sa tagapagmana ng pamilya Dixon, maaari kang malaman, kahit na ano pa, kailangan mong bumalik sa kabisera kasama ako." Komplikado ang mood ni Alex Dixon, alam niyang ginagawa ito ng kanyang tiyahin para sa kanyang kapakanan. Ngunit sa sandaling bumalik siya, mahihirapan siyang bumalik sa Jinling. Higit pa rito, maraming especially iya si Kuya Uncle sa kabisera, lalo siyang nahirapan na imbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Inangat niya ang ulo niya at dahan-daang sinabing, "Tita, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang mahulog ang ari-arian ng pamilya Dixon sa mga kamay ng tito ko. Pero hindi na ako babalik ngayon, kailangan kong maghintay ng tamang panahon." Malamig na ngumuso si Dixon Shenglan, "Inihanda ko na ang tiket sa eroplano. Ngayong gabi, susundan mo ako, ang bagay na ito ay hindi mo matatanggihan." Kumunat ang noo ni Alex Dixon at malamig na sinabi, "Paano kung hindi ako aalis?" "Haha," tumawa si Dixon Shenglan at ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Sa tunog ng mga yabag, isa-isang pumasok ang mahigit 100 itim na lalaki at pinalibutan siya na parang tigre na nagmamasid sa biktima nito. Dito, 2 malalakas na lalaki ang lumabas mula sa mga silid sa loob, isang tingin at masasabi na sila ay mga dalubhasa sa loob ng sekta. Iniwas ni Alex Dixon ang kanyang mga mata sa kanila at nanunuyang sinabi, "Little tita, sa tingin mo ba mapipigilan nila ako?" Ang kabilang partido ay pawang mga eksperto, lalo na ang 2 masiglang lalaki, naabot na rin nila ang unang yugto ng Foundation Establishment. Sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang, kung ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang makawala sa pagkakakulong, dapat ay makakalabas na siya. Higit pa rito, alam ni Alex Dixon na hindi talaga siya sasaktan ng kanyang maliit na tirahan, pinagbabataan lang siya nito.
Nag-cross-arm si Dixon Shendlan at sinabing may malamig na ngiti, hiniling ko silang lumabas, hindi para hilingin sa kanila na pigilan ka, gusto ko lang malaman mo kung gaano kadaling kunin ang buhay ng pamilya Lewis, ito ay isang piraso lang ng cake. Huwag mong saktan ang asawa ko at ang pamilya niya, nagdilim ang mukha ni Alex Dixon, at ang kanyang katawan ay naglabas ng layunin ng pagpatay, kung hindi, wala akong pakialam sa pamilya. Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang lahat ng espiritong enerhiya sa kanyang katawan, na agad na bumubuo ng buhawi sa paligid niya. Biglang umihip ang malakas na hangin sa silid, at ang mga kurtina ay lumipad sa lahat ng direksyon. Nang makita ito, ang dalawang eksperto sa tabi ni Dixon Shendlan ay agad na gumawa ng hakbang para protektahan sila. Pagdating ng malakas na hangin sa kanilang harapan ay para itong nakasagupa ng isang balakid at hindi na makaawang. Nang makita ang layunin ng pagpatay sa mukha ni Alex Dixon, napasimangot din si Dixon Shendlan. Wala siyang interes sa Lewis family, kung hindi dahil kay Alex Dixon, nalipol na niya ang buong Lewis family, si Jane Lewis naman, kung hindi dahil sa asawa niya, siguradong pinutol na niya ng 8 piraso ang babaeng ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Alex Dixon ay sobrang protektado sa kanyang asawa na hindi siya magdadalawang isip na gawin itong kanyang kaaway. Tinitigan ni Dixon Shendlan si Alex Dixon ng ilang segundo at malamig na sinabi, "Sige, kahit na hindi ako gumawa ng hakbang laban sa Lewis family, sa tingin mo wala na akong ibang paraan." Ngumuso si Alex Dixon, "Kahit ano paman, si Jane Lewis ang asawa ko, poprotektahan ko siya ng mabuti. Kung sino man ang manggahas na saktan siya, huwag mo akong sisihin sa impolite." Nang siyang matapos magsalita ay biglang lumabas ang enerhiya mula sa kanyang katawan. Bang bang bang, ang chandelier, ang tangke ng isda, at ang mga salamin na bintana sa silid ay biglang sumabog, ang mga fragment ay lumipad kung saan-saan. Pagkatapos magsalita ni Alex Dixon, tumalikod siya at humakbang palabas ng pinto. Medyo nagalit si Dixon Shendlan at sumigaw, "Alex Dixon, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo, kung hindi ka makikinig sa akin, pagsisisihan mo ito." Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at humakbang palabas. Masyadong malakas ang aura na lumalabas sa kanyang katawan, ang mga bodyguard na nakatayo sa pintuan ay hindi nang ahas na pigilan siya. Kinagat ni Dixon Shendlan ang kanyang mga ngipin at mabangis na sinabi, "Umalis ka na. Hindi magtatagal, babalik ka at magmakaawa sa akin." Mabilis na nagtanong si bodyguard master, "Boss Dixon, gusto mo bang pigilan siya?" "Pwede mo ba siyang pigilan?" malamig na sabi ni Dixon Shendlan. Isang lalaking nakatayo sa tabi niya, ang kanyang cultivation level, "Natatakot ako na mas mataas ito ng kaunti kaysa sinabi sa akin ngayon, kung gagamitin niya ang kanyang buong lakas, walang sino man sa silid na ito ang makakapigil sa kanya." Isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng bodyguard's master. Nagulat din ang dosenang bodyguard. Ang lakas ng dalawang lalaking ito ay ang pinakamataas na antas ng paglilinaw na kanilang nakita. Ang kanilang cultivation base ay umabot na sa acme of perfection, at maaari pa nilang tawagan ng hangin at ipatawag ang ulan. Itinuring silang mga Diyos. Gayunpaman, ang young master mula sa Dixon family ay may mas mataas na cultivation base kaysa sa kanilang dalawa. Nakakagulat lang, kalimutan mo na ito, bahagyang umiling si Dixon Shendlan. Dahil mas mataas ang kultibasyon ni Alex Dixon kaysa sa mga asetiko na inimbitahan niya, tila pansamantalang makakapanatag siya tungkol sa kaligtasan nito. Gayunpaman, hindi niya intensyon na bumalik sa kabisera ng ganoon kadali. May iba pa siyang paraan para umalis si Alex Dixon sa Lewis family. Malamig na utos ni Dixon Shendlan, tanggapin ang tawag ni Xing Ming. Paglabas ng hotel, unti-unting naglaho at bumalik sa normal na anyo si Alex Dixon. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay palaging solemn. Hindi niya inaasahan na babalik ang kanyang malaking tiyuhing mula sa ibang bansa na may malinaw na layunin. At iyon ay ang pagnanasa sa ari-arian ng pamilya Dixon. Tila kailangan pabilisin ang plano niyang magtatag ng business empire. Kumpanya ng Chingyang, tumayo si Jane Lewis sa meeting room at pagod na ikinaway ang kanyang kamay pagkatapos ng meeting kasama ang mahigit 100 empleyado. Ang pagpupulong ay ipagpaliban,
Nakasuot siya ng puting damit na may kaunting make-up, ngunit hindi nito natatakpan ang haggard na hitsura sa kanyang mukha. Kaninang umaga lang, ilang construction company na nagtatrabaho sa kumpanya at biglang huminto sa kontrata ng walang dahilan, na hindi siya handa. Bumalik si Jane Lewis sa kanyang opisina at nakakagulat na natagpuan ang isang babae na nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Pagkarinig ng mga yabag, dahan-daang bumangon ang babae. Nakaharap si Jane Lewis at natigilan, "Pwede ba kitang tanungin?" Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, malamig na pinutol siya ng kabilang partido, "Alam mo ba kung bakit kayo nag-terminate ng kontrata ng architect?" Sumimangot si Jane Lewis at walang malay na umiling, hindi niya talaga maintindihan, napakababa ng mood niya. Malamig na sabi ng babae, "Hiniling ko silang tumigil, at narito ako para balaan ka. Kung hindi mo hihiwalayan si Alex Dixon, mababakrap ang kumpanya mo sa loob ng wala pang 3 araw, at magkakaroon din ng malaking utang ang Lewis pamilya." Kabanata 264. Natigilan si Jane Lewis ng ilang segundo bago niya ibinuka ang kanyang bibig at nagtanong, "Boss Su, ano ang ibig mong sabihin?" Literal na ibig sabihin nito, malamig na sabi ni Su Ching-cheng, ang kanyang magandang mukha ay natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo, ibang-iba na siya sa itsura niya kanina. Naguguluhan si Jane Lewis, walang salungatan sa pagitan niya at ni Su Ching-cheng, kahit meron, dahil kay Alex Dixon. Pero ngayon, pinakialaman niya talaga ang negosyo niya. Bakit? Ginawa ni Jane Lewis ang lahat para pakalmeyan ang sarili at taos-pusong sinabi, "Boss Su, may hindi pagkakaunawaan ba sa pagitan natin?" Bago niya matapos ang kanyang mga salita, naputol siya ng malamig na boses ni Su Ching-cheng at mapagpakumbaba na sinabi, "Miss Lewis, walang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin, hindi ka nararapat na banggitin sa akin, gayunpaman, hanggat sino man sa mundong ito ay nagbabanta kay kuya, ang mga interes ni Alex, kahit sino pa siya, tiyak na gagawa ako ng paraan para mawala siya." Ang hindi sumusukong ugali ni Su Ching-cheng ay naging dahilan din ng kalungkutan ni Jane Lewis. Malamig niyang sinabi, "Boss Su, kailangan mong maunawaan na ako ang legal na asawa ni Alex Dixon, wala akong magagawang masama sa kanya." "Hindi ikaw," umiling si Su Ching-cheng at dumiretso sa punto, "alam mo bang pumunta kay Jinling ang tiyahin ni Kuya Alex? Ang layunin niya sa pagpunta kay Jinling ay ibalik ni Alex Dixon sa kanyang pamilya at hayaan siyang hiwalayan ka." "Siya, gusto niya akong hiwalayan?" Biglang nawala ng pag-asa si Jane Lewis at nagmamadaling uminom ng isang subaw ng tsaa, medyo magulo ang isip niya. Kahit na ano, ang maliit na titirahin ni Alex Dixon ay kamag-anak din niya, ngunit hindi niya sinabi sa kanya. Mabilis na sinabi ni Su Ching-cheng, "Siyempre hindi pumayag si Alex Dixon at nakipag-away sa maliit na tirahan, kung hindi siya babalik sa pamilya. Natatakot ako na ari-arian ng pamilya ay mahuhulog sa kamay ng ibang tao, kung elder hindi sinamantala ni Kuya Alex ang pagkakataong ito, kasalanan mo ang lahat." Nang marinig ni Jane Lewis ang kanyang mga salita, lalo pang naguluhan si Jane Lewis. Naisip niya na ang pamilya ni Alex Dixon ay hindi hihigit sa Lewis family. Pero ngayon, parang hindi na maliit ang pamilya ng asawa niya. Hindi niya maiwasang magtanong, "Boss Su, maaari mo bang sabihin sa akin kung saang pamilya kabilang si Alex Dixon?" Saglit na nag-isip si Su Ching-cheng at mahinang nagsabi, "Kung gusto mong malaman, maaari mo siyang tanungin mismo, ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo na kung hindi mo hihiwalayan si Kuya Alex, magdudulot ito sa kanya ng maraming problema, at malalagay sa panganib ang sarili mong buhay. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Mas komplikado ang pamilya ni Kuya Alex kaysa sa inaakala mo. Mas delikado rin ito. Huwag kang mag-alala, Boss Su. Si Alex ang asawa ko. Gaano man kadelikado ang kanyang pamilya, poprotektahan ko siya." Sinalungat din siya ni Jane Lewis ng may parehong kalupitan, at ang kanyang saloobin ay naging matigas. Ngumiti si Su Ching-cheng ng sarkastiko, "Ha, kasama ka lang?" Siyempre, tinitigan ni Jane Lewis ang kanyang mukha at malamig na sinabi, "At saka, kung hindi nagkusa si Alex na mag-propose ng diborsyo sa akin, tiyak na hindi ko siya iiwan. Kung gusto ni Boss Su na gamitin ang kanyang negosyo para supalan ako, please, gawin mo ang gusto mo." Ang pag-unlad ng Chingyang Company hanggang ngayon ay hindi dahil sa nepotismo.
Sa palagay mo ba ay nakasalalay sa iyong sarili ang mabilis na pag-unlad ng kumpanya? Maliwanag na si Kuya Alex ito, biglang tumikim si Su Ching-cheng nang sabihin niya ito. Kumunat ang noo niya at tumingin kay Jane Lewis ng ilang segundo bago tumayo. Kalimutan mo na yan, ingatan mo ang sarili mo, dahil hindi ka nakikinig sa akin, maghahirap ka. Nang matapos, tumayo si Su Ching-cheng at hindi man lang tumingin kay Jane Lewis habang naglalakad palabas ng pinto ng opisina na naka-high heels. Itinigil niya ang negosyo ni Jane Lewis para bigyan ng babala ang kabilang partido, ngunit hindi inaasahan ni Su Ching-cheng na magiging mas matigas si Jane Lewis kaysa sa inaakala niya. Siya ay isang malambot ngunit matigas na babae. Sa anumang kaso, isang malaking pagbabago ang malapit nang mangyari sa Dixon clan. Wala siyang oras na mag-aksaya rito, kinailangan niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga kamag-anak sa kabisera at gumawa ng mga plano ng maaga. Pagkaalis ni Su Ching-cheng, nakahinga ng maluwag si Jane Lewis at Sam Andel sa upuan habang minamasahe niya ang kanyang mga templo gamit ang kanyang payat na mga daliri. Mabuti para sa Chingyun Company na mawalan ng ilang kliyente, ang inaalala ngayon ni Jane Lewis ay ang kaligtasan ni Alex Dixon. Sa pakikinig sa tono ni Su Ching-cheng, tila may komplikadong background ang pamilya ni Alex Dixon. Higit pa rito, hindi kailanman nagkusa si Alex Dixon na binanggit ang anumang bagay tungkol sa kanyang pamilya. Nagkataon, ang balita ng isang kapangyarihan sa ilalim ng lupa ay na-broadcast sa telebisyon. Sumimangot si Jane Lewis at tumibok ang kanyang puso. Nang maisip niya ang nangyari kay Alex Dixon dati, lalo na nang dumating si Li Weiziqian para tulugan siya, talagang nakahanap si Alex Dixon ng kapangyarihan sa ilalim ng lupa kay Jinling, lalo na nang hinala si Jane Lewis. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Damn it, ang pamilya kaya ng kanyang asawa ay isang underground major power din. Ang asawa ko ay nagmula sa isang underground major power. Laking gulat ni Jane Lewis kaya tumayo siya at kinakabahang naglakad-lakad sa opisina. No wonder hindi binanggit ng asawa niya ang pamilya niya at hindi sumipot ang mga in-laws niya, kaya ayun. Si Jane Lewis ay natarante sa opisina, ang kanyang isip ay napuno na ngayon ng mga kaisipan ng pangangaso, pagpuputol ng mga tao, mga away sa kalye, at pagtali ng mga bato upang lumubog sa dagat. Maging ang mga eksena sa Hong Kong Underground Forces movie ay lumabas sa kanyang isipan. Marahil, isang araw, ang kanyang asawa ay matatagpuan ng mga puwersa sa ilalim ng lupa upang pumatay, at siya ay tadtad hanggang mamatay sa kalye. Ano ang dapat niyang gawin? Ang puso ni Jane Lewis ay nasa gulat, hindi siya pwedeng umupo na lang at walang magawa. Nag-isip siya sandali at agad na tinawag ang kanyang katulong. Pumunta ka at imbestigahan ang Jinling Bodyguard Company, gusto kong kumuha ng kanilang bodyguard para protektahan ang asawa ko. Lalabas na sana si Alex Dixon para bumili ng grocery nang pigilan siya ni Jane Lewis. Alex, these are my friends. Sila ang kadalasang kasama mo kapag lumalabas ka. Tumingala si Alex Dixon at nakita ang apat na matipunong bodyguard na nakatayo sa labas ng pinto. Hindi niya maiwasang mapanganga. Wife, bakit ka naghahanap ng bodyguards? Hindi naging mapayapa ang lungsod ng Jinling nitong ilang araw, at madalas kang lumalabas. Hiniling ko sa kanila na protektahan ka. Nagsinungaling si Jane Lewis at hindi sinabi sa kanya na hinanap siya ni Su Ching-cheng. Natahimik si Alex Dixon at hindi alam kung tatawa o iiyak. Ang kanyang sariling lakas ay umabot na sa unang yugto ng Foundation Establishment. Iilan lamang ang mga tao sa bansa na maaaring magdulot ng banta sa kanya kahit sa huling yugto ng Foundation Establishment. Nahanap talaga siya ng asawa niya na bodyguard, akala ba niya mahina siya? Nang makita ang kakaibang ekspresyon ni Alex Dixon, nagmamadaling nagpaliwanag si Jane Lewis, nag-alala ako sa iyo. Nang marinig ang paliwanag na ito, sa wakas ay bumuti ang pakiramdam ni Alex Dixon, tumingin siya sa bodyguard at sinabing, okay then. Hindi niya mapabayaan ang kabaitan ng asawa, tuma-NGO si Jane Lewis bilang kasiyahan. Lalong gumaan ang loob niya sa pagkakaroon ng mga bodyguard para protektahan ang kaligtasan ni Alex Dixon. Sa oras na ito, galit na humabol si Helena palabas ng bahay at pinagalitan, naghahanap ka ba ng mga bodyguard para sa basurang ito? Magkano ang halaga nito?
Nay, huwag na po kayong mag-alala, walang ganang magsalita pa si Jane Lewis. Ang sweldo ng isang bodyguard ay 20,000, ngunit handa siyang gastusin ang labanan nito. Anong wala kang pakialam? Galit na galit si Helena at sumigaw. Hindi ako nakipag-ayos sa kanya noong nakaraan. Ano ngayon? Tanong ni Jane Lewis. Kabanata 265. Kinagat ni Helena ang kanyang mga ngipin at itinuro ang ilong ni Alex Dixon. Huling oras na binuksan ng iyong ama ang antique shop. Hindi mo ba nakita ang helicopter sa itaas na nagwiwisik ka ng pera? Ang langit ay puno ng pera, yan ang lahat ng pera ng aming pamilya. Hindi bababa sa 1,000,000, at ito ay itinapon lamang sa karamihan ng tao. Sa sobrang galit ko, hindi ako makakain ng maayos ng ilang araw. Walang magawang sinabi ni Alex Dixon, Nay, pera yan ng kaibigan ko. Kung gayon, bakit hindi mo sinabi sa kanila ng maaga at hinihiling sa kanila na ibigay sa akin ang pera? Malakas ang pagmumura ni Helena. Kung gayon bakit hindi mo sinabi sa kanila noon at hilingin sa kanila na ibigay sa akin ang pera? Isang alibughang tulad mo. Gaano karaming pera ang mayroon ka sa iyong pamilya, mawawalan ka lang ng lahat sa ilang minuto. Hindi nakaimik si Alex Dixon, ang paggastos ng pera ay isang mahirap na problema. Kinailangan niyang sayangin ang lahat ng ari-arian ng kanyang pamilya, kahit na kumuha siya ng 2 tao para tulungan siyang gastusin ito, malamang na hindi niya ito kayang gastusin lahat sa kanyang buhay. Nay, pumasok ka sa bahay at hayaan ang mga tagalabas na panoorin ka na gumawa ng kalokohan. Pilit na tinulak ni Jane Lewis si Helena sa pintuan, para matikom ang bibig ng kanyang ina. Dali-dali niyang kinuha ang 1,000 yuan mula sa kanyang petaka at isinilid ito sa mga kamay ni Helena. Matapos makuha ang pera, sa wakas ay tumigil si Helena. Walang tigil ang pagmumura ng bibig niya. Pagkatapos magmaneho ni Jane Lewis papunta sa kumpanya, tumalikod si Alex Dixon at sinabi sa 4 na bodyguard na nasa likod niya, You guys go. Hindi niya kailangan ng mga bodyguard, ang pagdadala ng ilang tao sa kanya ay nakakasama sa paningin. Mr. Dixon, hiniling ng asawa mo na protektahan ka namin ng maigi, magalang na sabi ng isa sa mga bodyguard. Nagtaas ng kilay si Alex Dixon at yumuko para kunin ang isang maliit na bato sa lupa, hinawakan niya ito sa kamay. Nang ibukan niya ang kanyang palad ay isang kapirasong pulbos na bato na lamang ang natitira sa kanyang palad. Pumalakpak siya at mahinang sinabi, Let's go. Nagkatinginan ang mga bodyguard. Kaya niyang kurutin ang bato upang maging pulbos gamit ang kanyang mga kamay. Kung mayroon siyang ganoong kasanayan, bakit kailangan niya ang kanilang proteksyon? Sa husay na ito, kahit magsanib puwersa silang 4, hindi nila kayang talunin sa isang kamay lamang. Pero hindi rin nila ito maisip, sa hindi maarak na lakas ni Alex Dixon, bakit ngayon lang pinagalitan siya ng matandang shro na yun? Tumalikod si Alex Dixon at umalis, may dalang basket para bumili ng gulay. Nitong mga araw na ito ay ginugulo na siya ni Helena sa bahay dahil sa nangyaring pagwiwisik ng pera sa eroplano, ang kanyang mga tainga ay magiging kalyo. Habang nasa daan, nakatanggap si Alex Dixon ng tawag sa telepono mula kay Sung Yulua. Ito rin ay para ibalita sa kanya na uuwi na ng bansa ang kanyang malaking tiyuhin. Nakuha ko, casual na sabi ni Alex Dixon, nag-alinlangan si Sung Yulua at sinubukan siyang hikayatin, Young Master, para din sa iyo ang desisyon ng tita mo. Alam ko, pero may importante pa akong gagawin kay Jinling. Sabi ni Alex Dixon, nga pala, kumusta ang kalusugan ng matandang master? Well, nag-alinlangan si Sung Yulua ng ilang segundo at sinabing, okay lang si Old Master. Mabuti yan, tuma-NGO si Alex Dixon, hanggat ang matandang master ang namamahala sa kabisera. Kahit na bumalik sa bansa ang malaking tiyuhin, hindi niya magagawang pukawin ang anumang panahon. Hindi naging mahirap ang panghihikayat ni Sung Yulua kaya ibababa na lamang niya ang telepono. Pagkababa ng telepono ay nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga at sumimangot. Sa katunayan, ang kalagayan ng matandang master ay medyo malubha, ngunit sinabi sa kanya ng matandang master na huwag banggitin ito upang maiwasan siya na magambala. Umaasa lang siya na makakaisip si Little Thea ng paraan para makumbinsi si Alex Dixon na bumalik sa kabisera sa lalong madaling panahon. Tuldok, umuwi si Alex Dixon para bumili ng mga grocery, ngunit sa pagbukas niya ng pinto, muntik na niyang mabangga si Jane Lewis.
Agad siyang natigilan. Mrs., pumasok ka ba sa trabaho? Nang makita ni Jane Lewis si Alex Dixon, para siyang nakakita ng superhero na nagliligtas buhay, hinawakan siya nito at kinaladkad palabas. Kanina lang kita tinawagan, bakit ka nag-occupy sa linya? Bilis, punta tayo sa Gudong Street. Kakausap lang ni Alex Dixon kay Sung Yulua, ngunit ngayon ay hinayla na siya ni Jane Lewis, nagtataka siyang nagtanong, ano ang mali? May nangyari, may pumunta sa antique shop ni Dad para manggulo. Walang oras si Jane Lewis para magsabi ng kahit ano, itinulak niya si Alex Dixon sa kotse at magdadrive na sana. Hayaan mo akong gawin ito, lumabas si Alex Dixon sa pinto ng kotse at umupo sa driver's seat. Kalahati oras na biyahe, 10 minuto lang bago dumating si Alex Dixon, dahil sa kanyang husay sa karera, nabigla si Jane Lewis. Hindi niya alam na ang husay sa pagmamaneho ng kanyang asawa ay napakahusay. Ngunit pinalakas din ito ang pag-iisip ni Jane Lewis. Karera, siguradong nasa underworld ang asawa niya. Sa sandaling bumaba si Alex Dixon sa kotse, nakita niya ang isang malaking grupo ng mga tao na nakapalibot sa pintuan ng ancient Russian house, napakaingay nito. Agad siyang sumuko sa karamihan at itinaas ang ulo para tanungin si Albert Lewis na nakatayo sa pintuan. Tay, ano pong nangyayari? Napakaingay ni Liu Qinghao kaya namula ang kanyang mukha. Nang makita niya ang kanyang manugang ay mabilis niyang sinabi, Tay, anong nangyayari? Sila, nagbebenta daw ako ng mga peke. Ang kanyang mukha ay bagbog pa rin, at ang kanyang kaliwang eye sockets ay madilim, isang tingin at masasabi mong kagagaling lang niya. Si Helena naman ay nakahandusay sa lupa at umiiyak na gulo-gulo ang buhok, may ilang marka pa ng palad sa mukha niya. Tatay, nanay, mabilis na sumugod si Jane Lewis at galit na sumigaw sa mga tao, paano kayo nabagbog ng mga tao? Kung nagbebenta ka ng peke, karapat-dapat kang mabogbog, sigaw ng isang malakas na lalaki. Peke, kumunat ang noo ni Alex Dixon at tumingin sa likod. Agad na nagdilim ang mukha niya at malamig na saway, ikaw na naman. Hindi niya inaasahan na ang taong nagdadala ng mga tao dito para manggulo ay ang amo ng Yuanming Hall sa tabi. Xingming, nakita rin ito ni Jane Lewis at agad na sumigaw ng galit. Naglakas loob ka pa bang sumama? Ngumisi si Xingming at mayabang na sinabi, ang iyong antique shop ay nagbebenta ng mga peking at lumalabag sa mga patakaran ng bilog. Kailangan mong sirain ang tindahan ayon sa patakaran, magdadala ako ng ilang tao dito at hayaan ang lahat na sumaksi. Sa likuran niya ay may 12 mga malalaking lalaki na may mga patpat sa kanilang mga kamay, halatang handa silang manggulo. Lamingga-lingga si Alex Dixon sa paligid at nakitang magulo ang entrance ng shop, ang mga basket ng bulaklak at ang puno ng pera na ibinigay niya sa 2 araw na nakalipas ay nagkapira-piraso. Napunit na rin ang pulang banner na nakasabit sa pinto. Sa sobrang galit ni Albert Lewis ay nanginginig ang buong katawan, malakas niyang sinabi, authentic lahat ng shop ko, nagdala ka ng mga tao dito at sinira ang shop nang walang sinasabi, sinaktan mo pa kami, gusto kong tumawag ng pulis. Sige lang, walang dapat ikatakot si Xingming, tumawa siya ng malakas, ang aking tiyuhin ay ang kapitan ng pagpapatupad ng batas sa kalyeng ito. Pumunta at hanapin siya, pagdating ng panahon, makikita kong arestuhin ka ng mga pulis, isang black-hearted antique dealer, o ako. Naluluha si Helena, anak, 12 beses lang nila akong sinampal at wawasakin pa ang buong tindahan, nagbanta pa itong mataba na ito na huhulihin ako at ikukulong. Dali, Alex, hampasin mo sila at tulungan mo akong ilabas ang galit ko, bata pa siya. Kaya hindi mahalaga kung pumunta siya sa istasyon ng pulisya at umupo doon ng ilang araw. Kanina lang, pinagalitan niya si Alex Dixon hanggang sa dumura ito ng dugo. Ngayon, naalala niya na ang manugang na ito ay kapaki-pakinabang. Mom, napakunot noo ni Jane Lewis nang marinig yun. Natahimik din si Alex Dixon nang marinig yun. What did she mean by bata pa siya? Ayos lang umupo sa police station ng ilang araw. Gayunpaman, nang makitang magulo ang antique shop, hindi rin masaya si Alex Dixon sa kanyang puso, malamig niyang tanong, sino ang may gawa nito? Ako ang nakita sa matandang hag na ito, nag-cross-arm si Xingming at ngumisi habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, this damn old hag actually dared to hit me,
Kung hindi ko siya bugbugin hanggang sa magkalat ang mga ngipin niya ngayon, hahanapin niya sila, hindi Zing ang apelyido ko, payo ko sa iyo na maging mataktika at mabilis na gumawa, kung hindi, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Wala siyang dapat ikatakot ngayon, hindi siya natatakot kay Alex Dixon. Pagkatapos magsalita ni Zing Ming, iniunat niya ang kanyang kamay at kumuha ng malaking megaphone mula sa kanyang nasasakupan at sumigaw ng malakas. Lahat, makinig kayo, nagbebenta ng peke ang tindahang ito para manloko ng mga tao, pati konsensya nila kinakain na ng aso, itong klaseng may-ari ng tindahan na may itim na puso, nanloloko ng pera para manakit ng tao, lahat kayo, bugbugin siya. Ang loudspeaker ay nakakonekta sa stereo, at ang volume ay itinaas sa maximum, ang boses ni Zing Ming ay umalingaw sa mga ulap. Agad na napuno ng galit ang karamihan, sampain si Albert Lewis ng maraming customer na hindi alam ang katotohanan. Damn it, nagbenta talaga sila ng mga peke, sa tingin ba nila tayo ang mga gastador, patayin ang itim na pusong mga ngalakal, arestuhin siya at putulin siya, kung kumikita ka ng ganitong uri ng black-hearted money, karapat-dapat kang mamatay kasama ang iyong buong pamilya, nabangga ka ng kotse nang lumabas ka ng bahay. Abangan ang susunod na kabanata.